Kasi kung sinasabi niya, kung galing sa executive yung order, yung mga ahensya na iimbestigahan, PNP, yung DOJ, ganyan, yung mga sangkot daw dito ay baka magkaroon ng influence from the administration. Well, yun naman talaga nangyayari eh. Usually kapag sino nakaupo, 'di ba? Malaki yung impluwensya, no? And well, that's the masakit na katotohanan, but we have to live with it, no? And well, basically yun ang ginagawa natin to eradicate this kind of kaya nililinis natin yung ating government to prevent yung mga ganitong klase ng mga sitwasyon na nagkakaroon po ng impluwensya. But of course, lesson learned to, no? That we have to do things right eh. Otherwise, kapag nagpalit o iba ang naging simoy ng politika, babalikan ka ng maling nagawa mo. At kami, we are very kumbaga, careful dahil nga alam namin pagdating ng panahon, maaari kaming balikan dito. But if you are going to do the right thing, never na magkakamali ka. At hindi tayo masisisi pagdating ng araw. May follow-up kung Dan, may follow-up ako sa tanong ni Chiki kayo tungkol kay Ginoong Leonardo. Sabi nyo nga ay may posibilidad or pupunta sa tomorrow, dadalo sa tomorrow. Mabuti yun at sinabi nyo kasi maraming kumakalat over the weekend na yun nga, umalis na rin ng bansa si Ginoong Leonardo at well, at least sa knowledge nyo ay nandito pa rin ba talaga si Ginoong Leonardo at siya'y dadalo tomorrow? Yes, he's still here at we need him to be present para at least ma-validate natin yung mga sinasabi ni GM Garma. Kasi his name was mentioned and unfortunately the last hearing wala siya. So this time we will be letting him to be present para sa ganon ma-confirm natin kung ano yung mga tama sa mga sinasabi ni GM Garma. Okay, so para na rin mabuo yung storya, Kong Dana, if ever dumalo o hindi dumalo, totoo rin ba yung kumakalat over yung mga group chat na si Ginoong Leonardo meron ng sworn statement na na-accomplish or meron na siyang na-isumite na salaysay? Wala kaming ganung hawak na mga affidavit coming from Commissioner Leonardo. Sa ngayon, wala akong nakikita.